Talagang pinaninindigan po nitong Navotas Congressman Toby Tiangco na kamag-anak din at malapit kay Pangulong Marcos Jr. May pananagutan si dating Speaker Martin Romualdez. At meron pa niya sinabi na dapat daw ay talagang makabalik si Saldico bago matapos ang taong ito ngayong December 31. Pag hindi daw ay baka mag-iba ang mangyari o iba ang lalabas na katotohanan. Parang ganun ha, pakinggan nyo si Congressman Tiangco. Hindi ako, because of his actions, Ayan o, si hindi Tiangco na po yan. ngayon ako makapaniwala na hindi niya alam yung ginagawa ni Saldi. Di ba bakit nung speaker siya, walang effort na pabalikin si Saldi ko dito? Hanggang ngayon, si Saldi ko ang nasa sentro ng kontrobersya. Correct. Kung si Saldi ko ay naging appropriations chairman niya, hindi ba dapat siya ang may gusto na pabalikin si Saldi ko dito at magpaliwanag kung talagang wala siyang kinalaman? Di ba? I mean, logic yun. Saldi, ikaw, sinisira mo yung pangalan ni Martin Romualdez. Di ba dapat si Martin Romualdez, uy, umuwi ka dito, paliwanag mo yan. Eh, wala naman siyang ginagawa. So what does it say? Alright, ang tanong doon, siya ba yung may ayaw na pauwiin si Saldi? Anong po ninyo? Hindi, I have my timetable. Pag hindi yan napauwi by December 31, Wow. iba na talaga yung isip ko. Makukumbinsi na ako ng mga kausap ko na baka talagang ayaw pauwiin. Because right now, ang sinasabi ko, pag kinakausap ako, sabi ko hindi, naniniwala ako kailangan pauwiin si Saldi. Pag December 31, hindi mapauwi si Saldi, maniniwala na ako dun sa mga kausap ko na talagang ayaw pauwiin si Saldi ko. That is my... Wow. Ayan o, Congressman Toby Tiangco. Isa sa mga nakakalapit, nakakasama sa dinner yata o lunch ng Pangulo pag Sunday. Kasi kamag-anak yung pamilyang yan. Yun yan. Paano yan? December 31. Eh ano ngayon? Ilang araw na lang yan. Ulit ko ha, sabi ni Congressman Tiangco, pag hindi umuwi, napauwi, si Saldico hanggang December 31, maniniwala na daw siya doon sa mga sinasabi ng kanyang mga kaibigan o anuman na talagang ayaw pa uwiin. Iyan ang matindi. Pag totoo na yung mismong dating speaker o kung sino man ang nasa likod para hindi makauwi, para hindi makabalik ng bansa si Saldico, ibig sabihin gustong pagtakpan, gustong i-whitewash ang investigasyon. Eh anong katarungan meron sa bilyon-bilyong perang nawala? Pinagparti-partihan nila. Kitang-kita naman natin sa mga picture at video sa mga hearing na daan-daang milyon ang wini-withdraw, bilyon ang wini-withdraw, bilyon-bilyon pera ang nakukuha sa mga bangko at pinagpaparti-partihan ng politiko, kontraktor at mga engineer. Wow! Tapos isang tao ay hindi mapauwi. So iyan na yun, pinagdududahan. Kaya dapat talaga mas palalimin ang investigasyon, lalo na kay dating Speaker Romualdez. Kasi malaki nga ang pananagutan niya ni Speaker yan eh. Hindi pwedeng hindi niya alam, hindi pwedeng hugas kamay, hindi pwedeng puro denial. Dapat siya yung nagpupursige dahil under ng kanyang leadership nung mangyari ito. 3 taon na siya speaker. Sa 3 taon ng Marcos administration, diyan na-discover. Although ito hindi nangyari ngayon lang, nangyari ito mula pa noong 2016. Kaya lang pinag-uusapan nung siya speaker, 3 taon, 2022 hanggang nung siya mag-resign. Di ba? So ngayon, sabi naman ng iba, ay si Tiangco ume-epal lang, nagpapapugi lang, nanggagamit lang. Karapatan niyo sabihin niyo kung ano man. Yan si Tiangco, meron din problema yan sa kanyang mga kontraktor sa Navotas. Yan, may ganyang balita. Totoo naman yun. Meron din mga kontraktor doon na parang may something din. Kasi lahat naman congressman may project. Conforme lang sa... Kung malapit ka sa gobyerno, sa Malacanang, sa speaker, marami kang project, maraming pera. Pag hindi, barya ka lang. Ganun yun. O baka naman si Tiangco kaya nag-iingay
hindi kontento sa napunta sa kanya. Ayan. Baka maliit yung naibigay sa kanyang pondo nung panahon ni Speaker Martin Romualdez. Kaya ngayon nag-iingay nung pumutok itong anomalya. Pwede rin ganoon. Marami pong anggulo. Pero lalabas pa rin ang katotohanan at ang katotohanan ang taong bayan ay pinagnakawan, ang taong bayan ay pinagsamantalahan. Dapat managot kayo, kaibigan, kamag-anak o malapit sa Pangulo. Kahit ikaw, Congressman Tiangco, kung may problema ka, dapat ka rin managot. Hindi lang si Saldico, hindi lang si Speedy, si Martin Romualdez at kung sino-sino pa. Dapat managot dahil ang sabi ng Pangulong Marcos, lahat dapat managot. Ang may ebidensya, kasuhan, at pag kinasuhan, may warrant of arrest, hulihin. Kaya nga lang, Mr. President, magpapasko na, ano ba? Nasaan na yung mga sinasabi mo bago magpasko may makukulong? Ay nakukulong ay mga district engineer pa lang at kontraktor. Wala pang politician kahit isa. Walang senador, wala pang congressman. Nasaan na yan? Eh ilang araw na lang, Pasko na, Mr. President. Pag hindi ka napakulong ng mga politiko bago magpasko, masisira ka, Mr. President. Sa totoo lang. Ako, real talk lang ito. Pasintabi na po sa mga Marcos loyalists, supporters. Pag walang naipakulong si Pangulong Marcos bago magpasko, masisira yung kanya sinabi. Kaya dapat may makulong. Senador, dating senador, incumbent senador. Dapat unahin nyo yung mga senador. Kasi ang lalaking tao niyan eh. 7 yata o 6 na senador yan. Incumbent at saka dati. Dapat unahin talaga yan. Kung pati speaker kinakailangan, ipakulong din. Pati mga congressman. Pag nagawa ito ng Pangulo bago magpasko, pag nagkatotoo ang kanyang sinabi, tataas ang moral ng Pilipino. Tataas ang suporta ng mga Pilipino kay Pangulong Marcos. Tataas ang paniniwalang seryoso si Pangulong Marcos. Although naniniwala ako seryoso, pero kailangan kasi mangyari yung sinasabi niya. Hindi naman tayo nagsabing December 15 o December 25 eh. Ang sabi ng Pangulo, bago magpasko. Kaya Pasko 25, di ba? Sabi ni Secretary Dizon na bata niya, bago magpasko. Ay ilang araw, Pasko na eh. Ilang araw na lang. Hindi kami nagmamadali. Sinasariwa lang namin ang inyong mga pangako. Ipinapalaala lang namin ang inyong mga sinabi. At ako'y nagpapaalala din, pag hindi nangyari ito, baka kayo rin ang masisira. Kaya gawin na po ninyo ang lahat para magkaroon ng katuparan ang inyong sinabi at magkaroon ng hustisya ang mga taong naghahanap ng katarungan dahil sila ay pinagsamantalahan. Ayun. Malinaw? Ha? Kayo magagalit ha, mga Marcos Loyal supporters. Hindi naman ako naiinip, di ako magmamadali. Kung wala silang sinabing bagong Pasko, hindi ko gagamitin yun. Kung wala silang sinabing magpapakulong sila bago matapos ang taong ito, hindi ko yung gagamitin. Eh, sinabi nila kaya ako ginamit ng channel na ito. Kaya kasama ako sa nag-aabang. Nasa na? Gawin na po ninyo.